Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Nagiging mas matindi ang bangayan ngayon ng kampo ng Administrasyong Marcos at kampo ng mga kaalyado ni VP Sara Duterte. Hindi pa man natatapos ang usaping korupsyon sa mga flood control projects, particularly sa national budget ng 2025. Specifically sa budget ng DPWH na kinamkam at kinurakot ng mga opisyal, taga DPWH at mga kasabwat nila na nagpasidhi ng pagkagalit ng marami nating kababayan. Nagiging malakas ngayon ang sigaw ng marami na panagutin, ikulong at tanggalin sa mga pwesto ang mga senador, congressmen at iba pang mga tataas na opisyal na sangkot sa korupsyon. Sa ngayon ay patuloy pa rin sa isinasagawang preliminary investigation ang Department of Justice or DOJ at Office of the Ombudsman sa pangunguna ng Ombudsman Boying Rimulya sa mga senador na pinangalanan ng mga witnesses na sina DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, District Engineer ng 1st District ng Bulacan na si Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Project Engineer JP Mendoza. Matatandaang pinasabpena na sina Senator Jinggoy Villanueva at dating Senador Bong Revilla dahil sila ang itinuturo ng mga witnesses. Subalit, ipinagtataka ngayon ng marami kung bakit tila gustong ilibre si dating Senate President Chis Escudero kahit isa siya sa mga pinangalanan at merong mga matitibay na mga ebidensya laban sa kanya. Sa kaugnay na balita, ay nirisbakan na ni Boying Rimulya si Batangas Representative Leandro Leveste sa di umano'y maanumalyang pagbebenta nito ng solar projects. Nais ni Rimulya na paimbestigahan ang nasabing solar projects. Nagsimula ang lahat dahil sa sinasabing Cabral files na di umano'y kinuha ni Leveste sa namayapang DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Samantala, Senator Bato de la Rosa ay nahanap na ba ng mga taga-NBI sa Davao? Ayon sa isang source ay natuntun na di umano itong si Bato de la Rosa dahil sa mga update nito sa kanyang social media accounts. Magdadalawang buwan nang hindi nagpapakita si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Hindi na ito uma-attend sa mga Senate hearing at session sa Senado. At hindi na rin niya ginagampanan ang pagiging Vice Chairman nito sa Committee on Finance at Vice Chairman nito sa Committee on National Defense. Kung kaya ay nais ng ilang grupo na isulong at idulog sa Ethics Committee ng Senado ang ginagawa ni Senator Bato at mabigyan ng nararapat na parusa. Subalit, itong si Senator Amy Marcos naman ay tila kinakampihan pa si Senator Bato at gustong itolerate ang mga ginagawa nito. Against umano siya sa no work, no pay para kay Senator Bato. Dahil ginagawa naman di umano niya ang kanyang trabaho, mukhang maraming alam itong si Senator Amy Marcos tungkol sa kinaroonan ni Bato. Natakot si Bato kung kaya ay ito nagtatago sa mga otoridad dahil alam nitong meron na siyang arrest warrant sa ICC at bali-balitang hawak na ito ng DOJ at DFA at maaari itong isisilbi sa kanya anumang oras sakali itong lalabas sa kanyang pinagtataguan. Sa kaugnay naman na balita, Senator Rodante Marcoleta ay huli na nakikipag-meeting sa bagong ambassador ng China at nabunyag ang kanilang pinag-uusapan. O sige, sa Duterte tayo, Sentry. Direkta kita ng tanungin kaagad. Kasi itong tungkol sa impeachment ni Sara, parang may maganda tayong nakikita, mayroon ding hindi maganda. Ang maganda, si Senate President Soto, ang sabi niya, once na makarating sa kanila sa Senado, sabi niya, forthwith, ito, totoo na yun, itong forthwith, hindi sinunod yung forthwith ni Escudero, ni Cheese. Ito, sabi ni Senate President Soto, forthwith, magpuproceed sila kaagad sa trial. So, maganda yung ganong assurance. Basta't makarating sa kanila yung impeachment pagkagaling sa House. Si PBBM din, kung dati pag tinatanong siya sa impeachment Sara, ang stand niya, hindi siya sangayon, hindi niya nakikitang maganda yan. Madidistract daw ang Kongreso, tapos yung bansa, mahahati. Napakalinaw noon ng stand ni PBBM pagdating dyan. Pero ngayon, sabi ni Yusek Claire Castro nung in-interview, ang sagot daw ng presidente sa issue ng impeachment kay Sara, kung gagawin man yan, ay gawin katulad ng ginagawa ngayon dito sa flood control. Ibig sabihin, may investigasyon, may due process. So ibig sabihin, hindi na siya yung outright na sinasabing ayaw niya yung impeachment na yan kay Sara. Ngayon, open na siya eh. So naiba na. Kahit yung mga news outlet, mga iba-ibang news networks, ganun ang pagkakakuha
nung statement na yon ni Yussi Castro. Pero pagdating sa ilan na mga yung mga porsigido noon sentry, yung mga porsigido noon siya naman ngayon yung parang nag-waiver. Halimbawa si Congressman Benny Abante, ang sabi niya, hindi daw ganun hindi daw ganun ka-excited ang mga kongresista ngayon sa impeachment nito, itong impeachment na Ang nakikita kong medyo hindi nagwi-waiver, kayo sa Magdalo, kami sa Bunyog, tapos yung Makabayan Black, sila Laila, ang alam ko, kahit nga si former Secretary Ronald Llamas sa talakayan namin, ang sinasabi niya, mahirap yung impeachment ngayon kaysa noon. Ikaw, ano bang mo dito sa impeachment na ito ni Sara? Okay. Ang pagtingin ko kasi dito, attorney, sa impeachment, ito ay ating duty, civic duty natin ito bilang citizen na nakakita tayo ng isang impeachable officer na nagkasala at meron tayong mga testigo at ebidensya. So ito ay kailangan gawin. So mangyayari ito, attorney, sa February 6. Meron magpa-file, most likely from the civil society and the church, no? Sila magpa-file. Ngayon, ang pananaw ko rito, wag muna natin tignan yung botohan, kung ilan ba yung mag-i-impeach, ilan ba ang ganon. Kasi hindi naman ngayon yung botohan. Okay. Ayon dun sa bagong ruling ng Korte Suprema, ay hindi na pwede yung tinatransmit agad pagka nakakuha na ng 1/3 na signatures ng members ng House. Kailangan daw mag-conduct ng hearing sa House. So, one step at a time. I-file muna, February 6, pag ma-file, next step, i-refer sa Committee on Justice. Next step, yung Committee on Justice, magde-determine ito kung sufficient in form and in substance. Pagka nakapasa yan dyan, ay magkakandak ng investigasyon sa House pa lang. At doon pa lang doon sa House, ilalabas na yung mga ebidensya. Pag nakita ng mga kababayan natin yung ebidensya dito na mabigat pala, yung bank accounts issue na sinasabi ko ay talaga palang totoo at meron silang mga link sa illegal drugs, no? Tapos makita nilang daang-daang milyon o bilyon ang pera sa bangko ni Sara Duterte. Aba, yung public opinion mismo ang magtutulak dito sa mga kongresista na i-impeach siya. Pagdidesisyonan sa House na i-present sa plenary, sa House Committee on Justice, then ipa-present sa plenary, pag naka 1/3 vote na yan, itatransmit sa Senado. Ngayon sa Senado, pag magbibilangan sila, mas maraming makasara dyan. Pag present ulit itong mga ebidensya at ipatawag na yung mga bank officials at yung bank officials mismo ang magkukumpirma na totoo itong mga sinasabi natin noon pa, magugulantang yung publiko. At yung publiko na, sila ang magpe-pressure sa mga senador bilang representatives of the people na magbigay ng verdict na naaayon dapat sa pulso ng bayan. Hindi ito hindi ito based sa survey na parang popularity ko, hindi based dun sa evidence. Ano ba yung nararapat? At ito yung magkukumbinse kasi na-prove na natin yan, attorney, nung kay Chief Justice Corona na impeachment. Nung una, ang public opinion parang ayaw nila, 'di ba? Tapos yung mga senador lamang na lamang yung pro-acquittal. Pero nung lumabas na yung mga ebidensya, nakita nung mga tao, naman pala, may basihan naman pala, may batayan naman. Kaya kinalaunan, ilan yung naging boto for conviction? 20. Tas 3 lang yung naiwan na acquittal. So, nadala pa rin ng public opinion yung boto ng mga senador. So, I would like to look at it that way also. One step at a time, huwag tayong tumalon doon. Let's not overanalyze this. Let's do our civic duty first. I-file yan, then let the process play out.
and let the evidence convince the public and the representatives of the people, yung mga elected representatives, para gawin nila yung nararapat. Ganun po yun. Actually, Sentry, ang sabi kasi ni Sec Ronald, mas mahirap daw tong impeachment ngayon. Kaya ang hirap na daw na isulong tong impeachment na ito. Kaya parang medyo may hindi naman pessimism siya. Mayroong kumbaga pessimism. Pero basta sabi niya mas mahirap to ngayon. Pero sa isang banda rin, tingnan din natin yung magandang side nito, Sentry. Yung ruling ng Supreme Court na sinurat ni Leonin na pumatay ng impeachment nitong 2025, ang sinasabi doon, bigyan ng due process ang ini-impeach na official. Yeah. Ano man yung mode ng impeachment. Dalawa kasi yung modes ng impeachment eh. Yung isa yung dumadaan sa yung rene-refer sa Justice Committee. Yeah. Doon naman talagang may hearing na yun eh. Doon talaga may due process doon. Ang nangyari kasi yung second mode na kapag nakatipon ka ng 1/3 na endorsements ng mga senador, yun na yung articles of impeachment. Yeah. Automatic na dadalhin mo na sa Senate yun. Hindi na kailangan ng discussion pa na mahaba kasi nakuha mo na yung 1/3 eh ng Yan yung mga impeachment nung panahon ni Erap, ni Corona. Yun din yung sinunod ngayon. Yung second mode eh. Kaya lang sinabi ni Leonin sa ponensya niya na hindi, kahit second mode, hindi mo ididina yung due process doon sa ini-impeach na official. Anyway, alam mo, Sentry, sabi ko, si Sara ayaw niyan. Ayaw niyan. Kahit sinasabi ng Supreme Court na dapat bigyan ng due process, galit si Sara sa House. Ayaw. Yeah. Maganda nga ito kahit nga di gawin lang naman ng House, i-notify yung ini-impeach na official. Sa tingin mo ba sisipot si Sara sa House? Hindi yan sisipot. Kaya naman pag sumipot naman siya o kaya magpadala siya ng abogado doon o representative doon, ilalabas sa House pa lang yung mga ebidensya. So ibig sabihin, ako hindi ko nakikitang problema yun. Mas maganda nga yun eh. Di ba? Medyo... Yes. Ikaw. I agree. Ako I agree, attorney. Yun nga yung sinasabi ko kanina, no? Na ngayon, House Committee ang maglilitis basically. Magkakaroon ng mini trial doon pa lang. At wala ngayong Duterte senators na mag-interject doon at manggugulo. Wala. So parang quadcom ang mangyayari dito. Tapos, kaya nga ang nangyari nito, kumbaga blessing in disguise, na last year, pabor sa kanila yung ruling ni Justice Marvic Leonen, pero ngayon, pabor naman sa taong bayan yung naging desisyon na yon kasi dito pa lang may mauungkat, hindi ngayon nila mapipigil kasi teka, yun yung sabi nung bagong ruling eh. 'Di ba? Kaya in the end, talagang may paraan na ang Diyos kung paano talaga ilabas yung katotohanan, hindi talaga nila maitatago. Kaya sa tingin ko, dapat nga ngayon yung mga kongresista, yung sabi ni Congressman Benny Abante na parang hindi excited ang mga kongresista this time, dapat mas maging excited sila. Kasi yung president open na, hindi nagsasabing ayaw niya ng impeachment. 'Di ba? Ang sabi niya lang, idaan sa due process. Yung Senate naman, dati kontrolado nila Sara yung leadership ng Senado. Ngayon, hindi na. So, 'di ba? Bakit hindi sila ma-excite na dapat nga ma-excite? Kasi ngayon, yung mga obstacles, ang mga main obstacles noon, si PBBM noon, kaya nga mixed ang signal ng impeachment eh. Kasi si PBBM hindi nagsasabi na ayaw niya sa impeachment, hindi niya yan suportado. Pero ngayon, kung papaniwalaan yung sinabi ni Yusek Claire Castro, ang sabi daw ng presidente, managot ang managot. Ang kailangan lang, idaan sa due process. So, idaan sa due process. So, ang bulang ngayon nasa Kamara. Nasa Kamara.
Oh. Oo. Ah, So, kung basta sa side nyo, Sentry, sa Magdalo, sa ano kayo, sasama sa magpa-file ng impeachment? For sure. At ito na yung ating paraan para nga makilala ng mga kababayan natin yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Kasi marami pang nabubudol eh. At doon sila nagtatago. Kaya ginawa nilang lahat para pigilan itong impeachment na ito kasi natatakot sila na malaman ng mga Pilipino yung tunay na mga yung katotohanan na talagang gumawa sila ng iba't ibang krimen. Kaya ito, yung kaya ano naman, Tony, mabanggit ko lang, yung sinasabi naman nila Congressman Abante, totoo naman yan, nararamdaman din natin yan doon sa mga congressman na kaalyado ni President Marcos. Siguro yan ay mga tampo lang, no? Na kailangan makausap sila para mabigyan sila ng tamang direksyon. Pero pagka nabigyan ng maliwanag na direksyon yan, eh gaganahan na ulit yan sila. At nakita nyo, masugid sila na nag-imbestiga ng Quadcom at ang dami nating nakuhang doon, mga ebidensya laban dito sa mga Duterte. Kaya yan, it will come, darating po tayo dyan. O siya nga pala, dahil ang topic natin, impeachment ni Sara Sentry, gusto kong magpasalamat sa iyo, sa grupo nyo. Naalala mo nung walang katiyakan kung maisusulong ang impeachment ni Sara nung 2025? January 30, nagrally yung iglesia. Di ba? Oh. Yeah. Tayo, nanawagan din noon na mag-rally din sa EDSA, January 18. Nanawagan tayo noon. Alam mo, tayo lang sa Bunyog at saka Magdalo ang magkasama doon. Kasi So, sila, yung akbayan, after na sa atin nung January 18, mas malaki na yung rally doon sa EDSA Shrine, di ba? Yung kasama na yung akbayan, mamayang liberal. Pero yung January 18 doon sa EDSA, yung PPM, walang permit yun. Pero nandun tayo. Nagpadala kayo ng grupo doon. Hindi lang representative ang pinadala nyo. Kaya tayo sa Bunyog at Magdalo, pagdating sa anti-Duterte, subok tayo dyan na magkasangga talaga na matindi. Kaya salamat sa na yan. Sa na yon. Salamat din, Attorney. At narinig namin yung panawagan nyo. Kagad kami. Kumbaga, we answered the call of duty. So, lang naman yun. Impromptu yun eh. Di ba? Ang ako sa inyo, ganun din ang dinidevelop namin sa Bunyog. Wag masyadong minsan kasi halimbawa yung yung akbayan noon sa kamamayang liberal, ang tingin daw kasi nila sa Bunyog identified na sa Marcos. Di ba? Yun yung issue sa amin. Sabi ko, hindi naman ako Marcos eh. Eh bakit ako kaya lang may mga kasama kasi kami doon na mga Marcos eh. Sabi ko, ang importante dito yung unity laban kay Sara. Kaya hindi sumama doon yung ibang oposisyon. Pero okay lang 'yon. Ang sinasabi ko, at least kayo sa Magdalo noon, magkasama tayo sa January 18 na 'yon. Yung sunod doon mas malaki na. After nung sa atin. Sumama pa rin kayo doon syempre, kasama na yung mamayang liberal, yung akbayan. O ngayon, may ilang minutes pa tayong natitira, Sentry. ICC. Ikaw, alam naman natin, isa ka sa mga aktibong nagpasimula ng ICC na yan. Pag ni Duterte, nung wala tayo halos nakikitang pag-asa dito sa Pilipinas, kayo sa Magdalo, at ang iba pang mga human rights groups pumunta sa ICC. 2017 yata kayo, pumunta na kayo doon. And then rationalizing the functional assignments of LGUs. So this intends to rationalize and define the fully devolved functions and shared functions of the national and local governments. So that's Senate Bill 846. And then institutionalization of the local economic development and investment promotions officer. So this one, Senate Bill 2093, this is pending on the committee on 2023. So this bill aims to institutionalize the LEDIPO
in the provinces and cities. So currently po kasi hindi siya mandatory position, walang permanent position at the local level. So we recognize kasi yung importance of having the LEDI po to promote investment and economic development at the local government unit level. Pero ang ginawa naman po to support yung endeavor na to, we issued a memorandum circular for LGUs for them to establish the LEDI po in provinces, cities, and municipalities. Yun nga lang po, karamihan po dun ay parang designated lang. So wala siyang dedicated na office. And then lastly po, yung institutionalization of the PPLO. This is in support to the required mandates under RA 1103 or the Ease of Doing Business Act. So this aims to institutionalize the PPLO as a plantilla position in all cities and municipalities. So to ensure na meron siyang dedicated staff. Because currently po sir, wala pong permanent position for BPLOs. Okay, are these your priority bills? Yes sir. All right. If I may, sir, these are the initial priority bills, but after the series of consultations, we will have another batch of priority bills once Okay, finalized yun, sir. because there are three priority bills under the LEDAC. First, the seal of good local governance, and the amendments the local government code. Is that not your priority? Siya, sir. Kasama po siya. And the Magna Carta for barangay workers. Is that not your priority? Yes, under the bill. Yes, sir. O bakit hindi nyo sinasama rito? Eh, itong mga binanggit yung mga priority bills nyo, 2019 pa. Eh, 2025 na ngayon. Ito 2026 na, hindi nyo, ang dami ng congresses na dumaan, hindi nyo fina-follow up. Oo. Eh, the one you presented, yung mga priority bills na presented nyo, that's way back 2019. Yes, sir. Opo. What have you done? Why wasn't it passed? Eh, kulang kayo sa follow-up dito. You did not pamper the members of the Senate or members of the Committee of the Local Government. Chair, Yeah. Senator Marcoleta. that's the question I want to ask, Mr. Chair. Aside from monitoring and updating the committee on the pending bills, what else do you do? Because if the amendment or amendments to the local government code is one of the priorities of this administration, meron akong bill ito yung SB number 65. Hindi nyo man lang nakita sa loop ninyo because this bill advocates the creation of a Barangay Affairs and Development Commission within the DILG. And then it also advocates the creation of a Barangay Development Fund. Kasi sa ngayon, out of 42,000 barangays, Mr. Chair, may I ask the officials of DILG, what is the average budget across the country? Good morning, Mr. Chair, Your Honors. Based on our data, the average share from the national tax allocation of barangays would be at 4.937 million per barangay. 4.9. Opo, yes. So sabihin na lang nating 5 million. So anong ma-accomplish ng isang barangay sa 5 million budget per year? If you compare it with the more affluent barangays in this country, I will tell you, Barangay Dasmariñas, Barangay Magallanes, Barangay Forbes Park, kung saan nakatira ang ating chairman. Ay, hindi yata.
Barangay La Vista, Ayala Heights, Ayala Alabang, White Plains, Katiklan, Barangay Capitolio, Barangay Holy Spirit. I can continue on and on. Itong mga ito, siguro 300 million to close to billions. Pagkatapos kukumpara mo sa, let's say, sabi mo na average is 5 million. Anong magagawa ng isang barangay? Kaya nga, itong aking bill na to intends to strengthen the barangay by acquiring more funds, hindi necessarily yung sa nata lang. Isipin ninyo, Mr. Chair, do you know the average honorarium that a barangay captain receives per month? Average. What is your data? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Our data representing about 87% of all submissions from the 42,011 barangays would pay 87%. of the submissions po. Ako may 100% ako. Yeah. Kaya alam ko kung ano yung average. So ano yung sa record mo? The average monthly honorarium of a punong barangay in the Philippines is about 13,159 pesos monthly. Mali yun sa'yo. Honor. Ang sa akin is only 8,000 pesos per month. Yun ang average po nationwide. 8,000 pesos, Mr. Chair, is the salary of our kasambahay in Manila. Totoo po ito. So parang kasambahay na lamang po. Ang responsibility ng barangay captain, Mr. Chair, 24/7. Tama? Overwork, underpaid, sabi nila. They're the first responder. Siya lang frontliner. All national governments, palaging inilalatag sa barangay. Ninakaw yung kalabaw ni si barangay. Nagawa yung kapitbahay si barangay. Nawala yung pusa ni ganito si barangay. Pero, 8,000 pesos is the national average ng honorarium. Paanong, kaya po hindi talaga, kung talagang binabalak nyo na ayusin natin, yung barangay ang unahin natin. Alam mo, Mr. Chair, ang balak ko pa nga rito, ewan ko kung ganito rin ang iniisip ninyo. Palagay nyo na lang ang population natin ngayon, 115 million Filipinos. Budgetan natin ang barangay conforme sa dami ng population niya. Kung halimbawa isang barangay 5,000 ang kanyang residents, 1,000 ang isang head. So halimbawa 115 million population, 115 bilang yun. Pwede nating i-distribute, Mr. Chair, per head. Makikita mo ngayon yung equitable distribution ng budget. Kung sino yung pinakamaraming tao, mas marami siyang maliban, mapuwera na yung nata kasi, siyempre, iba naman kasi yung configuration ng nata ninyo eh. Kailangan po nating bigyan ng pagkakataon yung mga maliliit na barangay, lalo na po yung mga barangay na nasa 4th class, 5th class, and even 6th class municipalities. Wala po silang insurance. Wala silang SSS. Wala silang GSIS. Do you know the average honorarium of a barangay tanod nationwide? Dapat kabisado niya yan. Ako, kabisado ko eh. Based on our data, the average honorarium of a barangay tanod in the Philippines is about Based on your 87% submission again. it's about 73% or 0.86% submission. So, bumaba pa ng konti. Oh. The average, Your Honor, is about 1,590. So, tumama ka dyan. Isip-isipin mo naman. 1,000 pesos. 1,500 pesos per month. Minsan, alam mo, Mr. Chair, tinanong ko yung kapitan. Kapitan, did you have the privilege or opportunity to witness, for example, your barangay tanod handing to his wife
the monthly honorarium. Mr. Chairman, inaabot nung sa kanyang asawa. Tiningnan mo ba ako yung itsura ng asawa mo habang inaabot mo yung 1,500 na honorarium mo? Opo. Ano ang itsura niya? Nakangiwi po. Ba't di ka mapapangiwi sa 1,000? Tingnan mo, Madam Jessica D. Ito ay kakilala ko. Siya yung presidente ng lahat ng kapitan sa buong Pilipinas. Ang asawa niya ay colleague ko sa... Kumusta na si... Mayor na ba siya o congressman pa rin? Mayor ano? Ano po ang may bibigay niya sa pamilya niya? 1,500.